Marami kasi nagtatanong talaga kung paano ba ako pumayat. 3,552 steps pa lang ako and target ko mga more than... Nakaset na rin ko ilang set siya dapat. Tapos nakalagay na rin ko ilang kilograms or ano yung gagamitin ko. Sabi sa akin ng doktor is, kailangan mo na talagang i-work on yung health mo. Kailangan mo na magbawas talaga ng timbang. Kailangan magpapayat. Kung pansin niyo, ang haba na ng hair ko ulit. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet. Hello mga ka-Ombeskada! So it's been a while since I made a video dito sa YouTube. So na-miss ko lang din talaga kasi parang hindi na ako nakapag-update din. Not just for you, but also for myself. Wow! Eh, ganun. Anyway, so nag-lip tint lang ako guys. Para naman sabihin nyo, mukha pa rin naman akong tao. Diba? Although wala pa tayong ligo. Well, ano bang ganap? Hindi ko alam kung saan pa ako mag-video. Pasensya na, medyo hindi na tayo talaga nakakapag-video kasi nga gawa ng sobrang naging busy na rin tayo, marami naging ganap sa buhay, like clients, personal development, kasama dyan yung aking fitness and health, Nakakapag-update ako niyan like sa Facebook, mostly doon. Bihira na talaga dito sa YouTube. Pero sabi ko nga, I'm trying to go back ngayong 2025 para naman bumalik uli sa momentum ko, makapag-share uli ng value sa inyo and sana, diba, matuloy. But anyway, ngayon, kumukuha na lang, sorry, kumukuha kami ng mga orders para dun sa aming printing business. Ayan, so ito, pakita ko lang. Ayan. So, may mga nauna ng batch. Yung iba na bigyan na namin. Kasi yung anak ko, yung bunso ko, sasayaw sila. So, kumbaga kami yung tumanggap ng gawa nung kanilang design sa t-shirt. Yun, pang costume nila dun sa sayaw. So, nag-DTF printing kasi kami. So, kami yung tumanggap nun. And ito yung mga next batch. And then, meron pa ulit akong nakuha project para bukas. So, hopefully magtuloy-tuloy talaga yung aming printing business. So, ayun, okay pa naman. Hindi ako mag-update. Yun lang, kumbaga, yun tuloy-tuloy pa rin naman, ever since pa rin naman ang ginagawa ko. Pero may mga nadadagdag lang talaga. Like yun sa fitness. Marami kasi nagtatanong talaga kung paano ba ako pumayat. Kasi hindi ko muna siya masyadong shinare. Although, nagpo-post ako ng journey ko or kung ano yung mga workouts ko, ganyan. Nagpo-post ako niyan sa Facebook, diba? Sa story ko. Pero, hindi ko pa talaga noon na ipakita yung parang before and after. And then, recently, nung shinare ko yun, ayun, ang dami nang nag-inquire paano daw yung ginawa ko, ang sexy ko na daw, mukha na daw ako teenager, ganyan-ganyan. Kasi ang laki na daw ng nabago talaga sa ko. Ayun, makapansin nyo naman, di ba? Hindi pa ako nga all out niyan, guys, sa totoo lang. As in, kung 3 times or 4 times talaga ako nag-workout at talagang ginawa ko ng mga kailangan kong gawin, baka may abs na rin ako agaya ng mga kasamahan ko. Pero medyo kasi parang naglalaylo ako ng konti at syempre, as a home base meron din naman tayo ibang priority. So, at least nagagawa ko pa rin yung kaya kong i-sustain, yung mga habits yun. Minintain ko lang talaga yung mga habits. Isa talaga sa pinaka nakatulong sa journey ko is yung pag-join ko sa Kaizen. Ayan. Hi guys! So, nandito tayo sa office namin kasi magsisimula na ako magsukat-sukat dahil sumali ako sa Kaizen, ayan, for my body and personal development or body transformation and personal development. Ayun. So, ito, mag-i-start na ako magsukat ng yung mga requirements para dun sa yung let's say yung picture, yung measurement ko, yung body measurements, ganyan. Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah.
Okay guys, so nakapag video and picture na ako ng aking katawan. As you can see, di ba, laki ng tiyan ko talaga. Parang dati umukay na to, kaya lang parang yun nga, ang hirap maging consistent. At saka, hindi talaga ako sanay nung pagsusukat ng kung ano-ano. So, ngayon pa lang, feeling ko ngayon ko siya mas matututunan at mas maisa sa buhay. And I'm really hoping na magawa ko to kasi meron na akong nagiging desired being. And yun yung i-embody ko. So, all the actions will be aligned to that. And I have faith na kakayanin ko siya in 100 days. And so on and so forth. Or after 100 days, nandun pa rin tayo. Hopefully, maging ganun talaga. Sana samahan nyo ako sa magiging journey ko. And gusto nyo sumabay na rin kayo guys sa akin. And iyon na nga, ito-document natin kung ano mangyayari sa atin sa loob ng 100 days. Eee, so exciting! Hi guys, so just a quick update. Ayan, so sensya na, dahil ko tagyawat kasi medyo naglilinis ako ng mukha kaya lumalabas siya. Today is Sunday, so I decided na hindi muna ako mag-workout talaga. After ko gawin yung ibang gawaing bahay, hindi muna ako nag-workout. Kasi kagabi, nag-steps ako. Dapat may steps din ako ngayon. So maybe later, mag-steps muna ako. Mga more than 3,000. Kasi parang ang goal ko this week is maka 3,000 plus steps man lang eh. Parang back to beginner pa lang ako sa steps. Diba? Ngayon, ang ginagawa ko, inaayos ko muna yung tracker ko na binigay sa amin, dito sa laptop. Para for the whole week. Para nakaset na siya. Kasi ang target ko is makapag-workout ng 3 times per week. Ang maganda dito sa tracker na binigay nila sa amin, nakaset na yung mga movements and body parts na gagamitin, pati yung videos na susundan namin. So, ayun na, nakalagay na yung day 1, day 2, day 3. So, pinili ko na lang din iba na, kunwari, mas bet kong gawin. Tapos, nakaset na rin kung ilang set siya dapat. Tapos, nakalagay na rin kung ilang grams. So, ilang kilograms or ano yung gagamitin ko. So, ayun na. As in, niready ko na yung tracker dito. Susundan ko na lang siya for the whole week. Pagkatapos ko ilagay sa tracker, ilalagay ko naman siya dito sa app ko, sa Strong app. So, yung Strong app, na-download siya from Google Play Store. Para bukas, buong week, okay na. Tuloy-tuloy na. So, meron pa akong kailangan gawin like yung character 2.0 ko. Sino na ba ako after the 100 days or sino na ba ako after, let's say, sa 2025. So, meron akong North Star na susundan kung ano ba ang magiging shishina or sino ba magiging shishina sa ganitong panahon. Ayan. Yes! Na-share ko nga sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. Including yung pag-weigh talaga ng kinakain ko every day. Bumili ako ng weighing scale sa TikTok. Tapos talaga yung kung gaano karami yung protein ko, gaano karami yung carbs ko, ganyan. Pero protein talaga yung pinaka-focus ko. Kaya hindi ko kasi may share sa inyo kung ilan yung Kasi honestly, magkakaiba tayo ng target calorie, target protein. So baka kasi yun ang maging basihan nyo. Iba yung sa akin, iba yung sa inyo. Iba yung depende kung ilang kilo ka, depende kung ano. So sa akin, sinunod ko lang kung ano yung nakalagay doon sa tracker ko. Kaya na malaking bagay nung nag-join ako sa Kaizen. Doon ko mas nai-apply yung ginagawa ko na kailan ba dapat mag-workout, gaano ba katagal mag-workout, ano mga workout steps and yung mga routines yung mga dapat kong gawin na kaya kong i-sustain, guys. Ito yung pinaka-isa sa natutunan ko talaga sa Kaizen, guys. Hindi mo kailangan ng maraming knowledge. Instead, ang kailangan mo mag-take action lang talaga. Ito, guys, ito. Medyo malaki kasi. Ayan. Ito, ang dami nagtatanong nito, itong aking walk pad. Ako kasi treadmill tawag ko, pero walk pad kasi nga, ayan. Pero ito, guys, hindi to natatanggal ha. Kasi nung minsan natanggal ko to, dahil sa aking kaing-ingan, hindi natanggal yan. Hindi na siya umaandar. So, buti na repair ni Daddy. Kaya, ayun, okay na siya. Movable tong tong treadmill na to, tong walk pad na to. Movable siya kung saan ko siya dinadala. Pero dito lang naman kasi sa office ako nagte-treadmill. Kaya dito lang siya. Tapos, eto, yan, yung pinaka bench press. Kata nyo to. Ayan, gagalaw-galaw ko siya kung paano gusto ko siyang gamitin. Like yung, habang yung nagwe-weights, yung ganyan, nakaupo or nakahiga.
Yun. So, marami akong routine na nagagawa dyan. Based on my experience, guys, marami akong iba-ibang routine na ginagawa before. And, akala ko kasi parang kailangan marami kang nalalaman, marami kang kailangan gawin, ganyan. Pero sa Kaizen natutunan ko na hindi mo kailangan yung maraming ganun. Ang kailangan mo lang kahit na, let's say, 5 routine, basta merong ibibigay naman kasi sa amin sa iyo na based dun sa lifestyle mo din. Just the journey towards growing, and when you're working hard to be, you get in the way of yourself of achieving great things because you overthink stuff or you become anxious. But I realized that if my focus is on something bigger than myself, then I can keep going every day. It doesn't depend on my comfortability level or on my motivation. It depends on my purpose and on my vision. So, nung nalaman ko yun, mas doable siya for me. And although kinailangan ko bumili ng ibang equipment, kasi kailangan ko siya para mas magawa ko yung, mas gusto ko kasing gawin siya. Yung routine na yun, gusto ko siyang gawin. And sabi ko, since hindi naman ganun kamahal, sabi ko, hindi lang naman ako makikinabang dito, di ba? Kaya masasabi ko mas naging sustainable siya for me. Kasi kahit na yun yung routine ko, nagagawa ko pa rin ng mas mahusay, based dun sa routine yung ibang mga kasama ko kasi, nagpupunta talaga sila sa gym. Ako kasi hindi ko kayang pumunta sa gym. Kaya dito talaga ako nag-setup sa office. So, para anytime, kapag workout ako, with that routine and with that equipment, nagagawa ko pa rin yung targets ko. Yung ilan sa mga kung paano ako pumayat. Marami pang pwede kayong matuklasan at matutunan na mas fit dun sa lifestyle mo and dun sa kaya mo and kaya mong i-sustain. Uy, nandito na naman kayong dalawa. Nag-create na lang ako daddy ng fields dun sa sa MailChimp. Tapos tinatry ko siyang inaano ko siya, minamap ko siya. Ayun ako. Ito. Ayan. Yan yung mga printing project namin na yung isa deadline bukas. Kakakuha ko lang yan and bukas kailangan ilan lang naman piraso yun. Mga lang, mga 17 lang naman. Ay, ano ba yun? Mga 17 lang. Kung pansin nyo, haba na ng hair ko ulit. Niisip ko papagupitan ko or tuloy-tuloy ko na. Baka siguro trim na lang. Ito yan. Tama ba? Yan. DIY lang to, guys. Ako lang nag-isip nito. Kasi nung una, parang, sabi ko, hala, bigat pala. Sayang naman ako yung bili ko. Naisip ko, pagdugtungin. Kasi may strap naman May strap naman siya. So, pinagdugtong ko. Tapos, naisip ko, isuot na lang. Ayun. So, kapag nagte-treadmill ako, nagkaka-weights pa ako. Ayan. Ganyan. Diba? O kaya, habang ganito ako, magte-treadmill ako, tas yung treadmill, meron kasi ako nung parang yung lumang patungan ko ng keyboard, yung kahoy, para siyang wood style. So, kasya yung treadmill doon. Kasya na pag pinatong ko yung treadmill, mag-elevate siya. So, pag nag-treadmill ako ganyan, elevated steps na nga, with weights pa. Ayun. Yung parang last 1,000 steps ko. O, ganyan, ganito. Ganyan lang ako sa bahay. Yan, ganyan. O kaya, basta gumagalaw ka. Minsan nga, nung lumabas ako ng kalsada, yung naka-cover lang siya ng damit.
para naka-dark clothes ako. Suit ko talaga to. Bibili ako ng ulam, bibili ako ng gulay, ganyan. Suit ko. So, ayun, parang habang lalakad ako sa kalsada, parang hindi naman kasi masyadong kita. Kung mag-iisipin mo lang taba. Pero nilalam, suit ko habang naglalakad. So, na-meet ko na yung steps ko, waited pa. So, eto na nga, nag-suit na tayo. Ayan, kasi bibili ako ng ulam sa labas. So, umorder na ako ng barbecue. And sabi ko, babalikan ko na lang. And ngayon, nakaka 3,552 steps pa lang ako. And target ko, mga more than 500. Kasi aalis ako, mamaya aalis din ako talaga. So, gagawin ko is, sinuot ko to. Para pagpunta ko to sa barbecue, di ba, maglalakad ako. Syempre, weighted steps. Di ba, sa labas. So, gagawin ko na lang. Teka lang. Ayan. Ganyan. So, para lang tayong matabang nila lang. Alam ko, sa iba nakakahiya. Nung una talaga nahihiya ako. Pero, wala naman kasi magagawa nito sa akin, kundi ako lang eh. Pwede naman din ako nasa bahay lang. Kaya lang, since nilakad ako mamaya, for sure, hindi mahirapan ako ma-meet yung target steps ko. And kahapon, na-compromise ko na siya. Hindi ko na siya nagawa. Hindi ko na kompleto. So, how about makabawi ako ngayon? Kahit na medyo hassle na. Kaya, sa kalsada talaga ako lalabas. Kapalan na ng mukha yan, guys. Anyway, ako naman magbe-benefit nito, diba? Or baka para medyo less magbablock ako para hindi halata. Diba? Kasi, para akong may something dito. Why am I doing this? So, bakit ba ako naggaganito? The main reason why I decided to join Kaizen is because kung napapanood yung mga previous videos ko na meron akong yung parang tawag doon, yung may ko, ayun, nagche-check ako ng BP, nagpapakuha ako ng sugar, ganun. Is, di ba, sabi ko, meron akong parang borderline na ako ng pre-diabetic. So, for more than a year na ako naggagamot ng ganun. May maintenance na ako, may losartan na ako. So, sabi ko, ayoko nang magtuloy-tuloy yun. Gusto ko nang matapos yung pag-maintenance. Pero hindi mo naman kasi pwedeng basta bitawan yun, di ba? So, ang sabi rin sa akin, kumbaga, ang laki ko noon. So, sabi sa akin ng doktor is, kailangan mo na talagang i-work on yung health mo. Kailangan mo na magbawas talaga ng timbang. Kailangan magpapayat. Ayun. Tapos, ang dami kasing mga sakit-sakit talaga sa katawan. Siyempre, tatakot din ako, tsaka magastos din diba, mag-maintenance. Kaya, nung so sabi ko, nung nag-open yung program na yun, sumali na ako. Tapos, ayun, nag-work talaga, nakakatuwa. Talagang, yung nabawasan talaga yung weights ko, tapos, sustainable siya for me. Tapos, namimit ko rin yung protein intake ko. Yun, yung normal na kinakain ko, medyo in-adjust ko lang, pero yung gastos ko, mas okay lang. Yung kinakain ko talaga, like chicken breast. So, di ba, kinakain naman talaga yun. Sana yan lang. Kumbaga, sinanay ko lang din yung sarili ko na yun yung mostly kinakain ko talaga pag lunch and dinner. Para ma-meet yung ko. Tapos, inano ko na lang para hindi ako manawa or hindi ako masuya, ganyan. May mga ginagawa na lang paraan. And then, minsan, of course, nag-exceed din ako sa kinakain. Basta nakatrack lahat. Meron ako pang weighing scale, meron akong ganito. Dati may tracker pa ako, yung talagang nakalag yung mga Pero ngayon, kaya ko naman ng hindi ganun, pero nakatrack din sa phone ko yung mga kinakain ko. So, ganun, medyo strict pa rin. Pero, at least, diba, parang disiplina. Yun naman talaga yung pinaka-kailangan. So, hindi naman porkit home-based mom ka, pababayaan mo na sarili mo. Kasi nga, nakatulong talaga siya sa akin nung nagseryoso na ako. So, when I say nakatulong, unti-unti talaga nawala na yung maintenance ko, 'di ba? So wala na ako ininom na maintenance except sa fish oil. So yun, every night naka-fish oil ako. Yun lang. Tapos yung losartan wala na rin. Pero ang challenge diyan is ma-maintain mo na ganun yung weight mo or mas bumaba pa, mas gumanda yung health mo para hindi na siya bumalik. Kasi once na bumalik siya ng 2 beses, yung parang pag nag-BP ka, kailangan daw, hindi na bumalik tong numbers na to. Kasi pag bumalik siya, like 130 or may 90 sa baba, ayun, for life na ako maglolosartan. So, minsan nangyari yon pero I'm trying my best na hindi na yun maulit. So, lagi akong nag-steps pa rin talaga at saka
workout as much as possible talaga. Target ko mga 2 to 3 workouts, pero ngayon na isang workout pa lang ako this week. So kailangan talaga mag-workout talaga bukas para ma-reset uli. Yun lang muna yung pinaka-life update na ma-share ko sa inyo. And abangan nyo, may mga susunod pa naman tayo. Yun naman ang goal natin, maging consistent talaga. Para naman may ma-share pa tayong value sa inyo. Hopefully may makuha kayong mga tips pa sa akin. Kasi talaga gusto ko i-share sa inyo yung mga ginagawa ko sa kung gusto nyo. Kung may tutulong sa buhay nyo. Kasi maraming nagtatanong sa akin ng mga ginagawa ko sa like yung mga sinusot kong pang workout, ganyan, yung mga equipments na ginamit ko, magkano daw ba sila. Syempre ako naman lang, parang mga budget lang talaga, tsaka nagdi-DIY ako madalas. And kung ano yung meron, yun yung gagamitin ko. Pag wala, gagawa ko ng paraan, 'di ba?